Yung mga baby Christian, turuan po sila ng sanlibutan, ang kalabasan sanlibutan din. Pero pag Christian po, ang magtuturo, mga may alam na, magiging lumalalim sila. Nagbibigay po yun provide po yun ng gabay at encouragement. Ma-encourage po sila na lalo pa silang lumalapit sa Panginoong Diyos. Ang pagtuturo models godly character. Ay yung pagtuturo ho, models po yan ng godly character. Nagiging modelo po para sa maka-Diyos na karakter. 1 Corinthians 11:1, ang sabi dyan. Ang sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Jesus. Di ba? Tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Di ba? Tignan niyo ha? Kasi po, pag hindi mo maturuan yung mga baby Christian, ano ho sila? Sarado po ang isip nila sa sanlibutan. Right? Maging sarado po sa sanlibutan. Maging sila sa laman. Maging pinakaano sila sa laman. Kaya nga, sabi ko, tularan niyo ako kagaya sa pagtulad ni Kristo. Alam niyo po si Pablo, mayroon siyang karamdaman na hindi gumaling. Saan karamdaman yun? Sa paa? Hita niya. In the flesh, di ba? Thorn in the flesh, yung tinik sa kanyang laman. Alam niyo po, sinabi niya, 3 bisis niyang humingi ng kagalingan sa Panginoong Diyos. Pero anong sagot ng Panginoong Diyos? Anong sagot ng Panginoong Diyos? Marami ka ng pagpapala, kulang ka ba yan? Di ba? grabe sagot ng Panginoon. Hanggang namatay si Pablo, hindi talaga bumalik yung niya. Thorn in the flesh. Yung tinik sa kanyang laman. Dito sa may paa yun eh. Kaya, pag tabingi ho yun maglalakad. Kasi nga mayroon siyang sa paa niya eh. Now, kaya nga, natin, turuan po natin. Pag ginagaya mo si Kristo, ang ituyo mo rin sa mga baby Christian, kagaya rin ang maging Kristo. Dumadami yun ang maging Christ-likeness. Walang tinuturo sa Bible, maging Satan-likeness po ang mga tao. Christ-likeness po, mga kapatid. Amen? Walang sinasabi dyan ng model, model sa sanlibutan, wala. Christ-likeness, isang pinaturo lang po sa sanlibutan, sa daigdig, gagaya po ni Kristo. Ang pagtuturo strengthens the church po. Ang pagtuturo ho, nagpapalakas ng church. Titus chapter 2 verse 6 to 7. So, dito turuan ko. Turuan kita na mag-pray. Mayroong sakit yung kapatid mo, hindi, pangit yung bulanyo. Sabi ni Jesus, okay ang bulanyo. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging magpapigil sa sarili. Turuan 6 to 7. Titus chapter 2 verse 6 and 7. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Amen. So, tinan nyo nagpapalakas po ng church, nagpapalakas ng body of Christ po yan. Pag tinuturuan nyo sila. Pag makita ho ng mga tao na yung mga natuturuan ho, yung mga elders na tuturo alam niyo po, ang ibigay ng respeto ng mga tao sa church, 101%. Kasi nakita nila, ay yung mga members. Ang mga members, yan matuwid tumuwid po. Kaya nga mga kapatid, nagpapatibay ho sa body of Christ. Right? Kaya nga, ang mentoring younger believers, ulitin ko po mayroon po tayong obligasyon para sa mga baby Christian. Hindi ho pwede na ituruan sila ng sanlibutan. Dapat ho tayo ang magtuturo para dumadami ang Christ-likeness, para tumibay po ang pagkakilala ng Panginoong Diyos ay pagkilala ng mga tao sa church.
Kila, ay, ano yan, galing sa God's vision yan. Ano na yan? Matino na yan. Ay, lahat ng tao, ano dyan, tumino. Lahat ng galing sa Diyos, tumino. Tingnan mo si Ate Maxima, tumino na. Biro na po siya. Okay? May natutunan po tayo. Ha? So, yan po yung ano natin, ha? Obligasyon po natin. Turuan po yung mga members. Now, mayroon akong iba, balikan ko yung tinuro ni Lilin, hindi nyo masyadong kahapon, yung nakaraang linggo. Matamlay na ba yung parampalataya natin? So, ulitin ko po, yung pag tumamlay ang parampalataya, behind yan si Satan. Hindi yan kalooban ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, malapit po si Satan sa iyo. Ikot ang ikot. Supposed to be, 5 meters si Satan. Ang ginagawa ni Satan, 1 metro na. Abot na abot ka na, kukutusan ka na ni Satan. Kaya, ang ano po, matamlay ba ang iyong panampalataya? Pero, mayroong reminder po ang Panginoong Diyos sa atin. Pag matamlay po, isipin mo lang na mahal ka ng Panginoong Diyos. Panagawin 32, 33. Sabihin niyo po. Lamentation chapter 3, verse 32, 33, or Panagawin chapter 3, 32, 33. Pag tumatamlay, nananamlay po kayo, isipin mo, remind ng Panginoong Diyos na mahal ka niya. Bagaman siya'y nagpaparusa, hindi naman nawawalang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo saktan o pahirapan. Okay. Napansin niyo po? Diba? Ayaw po niya ng saktan. Kaya pag tatamlay niyo, huwag niyong konsentihin yan. Kasi papuntang kasalanan yan. Pagkakasalanan, diyan tayo parusahan ng Panginoon Diyos. Ayaw ng Panginoon Diyos na makatikim tayo ng parusa. Gusto ng Panginoon Diyos, may gaya tayo. Di ba? Kaya nga nag-remind siya na mahal ka ng Panginoong Diyos. Hindi kanya iiwan o pababayaan. Hebreo 13 verse 5. Ibasa po. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ipababayaan. Hindi. Never leave you and forsake you. Never po. Ulitin ko po ha. Yung, ang kinin niyo po na yung sinabi karapatan na magiging anak. John 1:12 ha. Ang kinin niyo yun. Ngayon, pag naangkin niyo yun, bumbuhay niyo na sa inyo, never leave you and forsake you. Hindi kanya pabayaan, hindi kanya gugutumin. Hindi kanya ipahintulot na ikaw ay lupigin ka ni Satanas. Kaya hindi kanya iiwan o pababayaan. At alam niyo po, nagre-remind siya na nagmalasakit siya sa iyo. 1 Peter 5 verse 7. First Peter 5:7, pag-ibasa po. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit. Nagmamalasakit sa iyo. Sige po ha, yan po ang pangako ng Panginoong Diyos. Ang ganda po. Lahat ng pag-aabang niyo po, di ba sabi ko, tinuturo ko yan sa inyo, di ba? Pag mayroon kayong problema, ibalik mo yan sa Diyos. Huwag niyong anuhin na habang buhay kayo, iinyuhin niyo yan. Talagang ma-stress talaga kayo. Ibalik niyo yan sa Panginoong Diyos. Kasi po, ang Panginoong Diyos mayroong magmalasakit. Nagmalasakit yan sa atin. Marunong ba kayo magsawahi ng problema? Marunong ba kayo magsawahi ng problema? Mahirap ano? Mahirap di ba sa ulit problema? Pero ulitin ko sa inyo. Tinutulog ko yan kay Ate Lori. Now, gumawa kayo sa Panginoong Diyos. Mayroon lang kayong gagawin sa Panginoong Diyos. Kahit maliit na bagay. Kaya nga, tinuro ko sa inyo, mayroon kayong gagawin. Ngayon, pag mayroon kayong gagawin na sa Panginoong Diyos, dyan na ho may sauli ang problema sa Panginoong Diyos. Pag-claim, Lord, di ko na kaya ito eh. Pwede ikaw na ho magbigay ng solusyon. Ngayon, makita ng Panginoong Diyos, lingkod ko ito eh. May ginagawa to sa akin. Siyempre, paglingkod ka ng Diyos, kukuhanin po niya. Kukuhanin niya yung problema mo. Di ba ba?
So, ganun po pag sa uli, mayroon lang kayong gagawin. Mag-deposit muna kayo. Alam ka withdraw kayo. Wala akong bangkong ganyan. Di ba? Maghanap kayo ng bangko. Kaya mag-withdraw din ako. Na, pwede mag-withdraw kayo walang deposit. Mag-deposit muna kayo. Oo. Pero ang deposit nyo hindi pera po. Yung gagawin, yung pinapagawa ng Lord sa atin. Alam niyo po, pinagawa ng Lord sa atin, kaluluwa lang. Laway lang ang puhunan. Pero pag may nagawa na kayo, and that time, diyan na ako makapag-claim. Lord, ayaw ko itong problema na to. Isauli nyo na yung problema. Makikita nyo, hindi nagmamalasakit na ito, nagmamalasakit ang Panginoon Diyos. Isang remind sa atin, hindi kanya itatabuin. John 6:37. Pakibasa po. John 6:37. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Sino nagsalita niyan? Si Jesus. Ngayon, tingnan niyo lahat ng ibinibigay sa Ama. Ikaw, tayo po Christian, kinuha po tayo sa Panginoong Diyos. Binigay ni Jesus. Di ba? Ngayon po, binigay ni Jesus, ito pangako ni Jesus, hindi tayo tinataboy. Sa aklat ng Juan, basahin niyo, makikita niyo, ang lahat ng itinataboy pala, ang lahat ng binigay ng Ama, walang mapapahamak. So tayo po magkapatid, mula sa kawalan, kinuha po tayo ng Ama, binigay ni Jesus. Ni Max pala, at Jesus. Kala ko, Jesus ka. Binigay tayo ni Jesus. Doon na ho yung kaligtasan. Kaya sabi ni Jesus, ano sabi ni Jesus? I am the way. I am the truth. I am the life. Diba? No one comes to my Father except through me. So, binalik to, pagkuha sa atin ng Ama, binigay tayo ni Jesus. Ngayon, pagkabigay ni Jesus, ibalik tayo sa Ama. Kasi no one comes to my Father. So, ibig sabihin, papunta tayo sa Ama. Ngayon, hindi po tayo lahat ng binigay ng Ama, hindi po tayo kataboy niya. Kahit makasalanan ka pa. Kahit na parang ano ka na sa kasalanan, parang nadidimonyo ka na, pero papatawarin ka pa ng Panginoon Diyos. Kasi anak ka na niya eh. Amen? Sunod, pangalan niya, hindi kanya pinagkukulang. 1 Corinthians 9 verse 8. Remind Panginoon Diyos yan, pag nagtatambay ka, hindi kanya pinagkukulang. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen. So, tingnan niyo pag anak ka na ng Diyos, so, alam niyo po, pag anak ka ng Diyos, hindi ibig sabihin na, kumplito ka na. Mayroon ka palang kulang. Di ba? So, kaya dito, lahat ng kulang, ibibigay niya, yung Jehovah Jireh, magiging buhay mo na yan. Jehovah Jireh, ang Diyos na ang nagpo-provide. Hindi kanya kukulangin. Amen? Kaya nga mga kapatid, pag tumamlay ka, yan i-remind sa inyo na ang Panginoong Diyos hindi nagkukulang sa atin. Iningatan niya ang buhay mo. Isaiah 43 verse 2. Binigyan kanya ng kapayapaan. Ay, Isaiah 43 verse 2. Isaiah 43 verse 2. Sino nga kita? 43 to, eh. Hindi ka masusunog. Hindi ka masusunog. So, tingnan nyo kung gaano ang Panginoong Diyos nag-iingat sa atin. Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Dumaan ka sa apoy, di ka masusunog. So, ganun po ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya, pag tumamlay ka, nanlalamlay ka sa Panginoong panampalatayaan nyo, i-rebuke nyo yan.
Kasi papuntang kapahamakan yan. Mapapahamak ka tayo. Ulitin ko po, iniingatan tayo ng Panginoong Diyos. Hindi ka malulunod, hindi ka masusunod. Amen? Binigyan ka niya ng kapayapaan. John 14:27. Gusto ka na, ma? Uy, tinapay pa, oh. Sino pa di pa nakain? John 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Yan. Di ba? Sa Mateo sabi niya, kung kayo'y nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Di ba? So, dito sa John 14:27, bibigyan po tayo ng kapayapaan. Kasi alam ng Panginoong Diyos, bagabag. Number 1, bagabag ng tao. Ano? Kamuhayan po natin. Pero ito yung pangako ng Panginoong Diyos natin, hindi kanya pamabayaan. Bibigyan tayo ng kapayapaan. Pag nabigatan ka, lumapit ka lang sa Kanya. Diba? Sa Jeremiah 33, tumawag ka at sasagutin ka niya. Call me and he will answer. Right? So, ang ibigay ng Panginoong Diyos sa iyo, kapayapaan. Anong sabi diyan? Hindi ito maibigay ng sanlibutan. Amen? Tingnan niyo ha. Magkakaroon ka nga ng kayamanan, pero ang dami mong kalaban. Diba? Napansin niyo? Ano bang sabi ng Panginoong Diyos? Mag-ipon kayo ng kayamanan pang langit. Kasi pag ang kalimayan pang lupa, ay mayroong tanga at kalawang. So, ibig sabihin mga kapatid, pag ipunin mo yung pagmarami kang kayamanan sa lupa, ang dami mong kalaban. Wala kang kapayapaan. Ano masabi ng Panginoong Diyos sa kawikaan? Ang maganda lang sa mayaman, tawaging mayaman. Pero sa totoo, hindi yan makatulog. Di ba? Hindi yan makatulog kasi ang daming problema eh. Pero pag nasa iyo, pag nanghihina ang panampalataya mo, first, bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoong Diyos. Bis, hindi po yan na ibigay ng sanlibutan. Amen? At alam niyo po, isang magandang bagay, pinatawad niya ang lahat ng kasalanan mo. 1 John 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Bakit kayo ulit? 1 John chapter 1 verse 9. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Sa kadiliman, di ba? Tingnan niyo ha, ibig sabihin mga kapatid, ang kasalanan po natin, ang Panginoong Diyos lang po ang makapagpatawad. Amen? Wala po makapagpatawad ng iba, kundi ang Panginoong Diyos. So, tingnan niyo ha, pag napupuot ka sa, ano yun, napupuot ka sa iyong kapatid, tapos, nasa kaniliman ka. So, tingnan niyo ha, ang ano ng Panginoong Diyos na mayroong nagawa yung mga huwag natin tikim-timin. Ilit ko lahat kung ano yung nariyan sa puso. Kailangan clear palagi yung puso. Although gumawa man sila ng mabigat sa'yo, pero patawarin nyo lang. So, mayroon ako sa inyo. Bago kami nag-asawa ni Mrs. Alam niyo po, dumating ako doon sa airport. 4 na tao, pinagtulungan po ako. 4. Ang lang, may alam ako konti. Kasi, street fighter din ako. Binata po ako. Saan kami mapupunta. Dumadayo kami boxing. Yun ang ko. Ngayon, 4 yung sa akin. Pinagtulungan ako ng 4. Dahil may alam ko na kung pag nasa gitna ako ng kalsada, mamamatay ako. Sumandal ko ako ng dingding. Talagang nagliliparan talaga yung mga buti. Saka yung mga kamao.
Sa awa ng Diyos, wala talagang tumama sa aking mukha yung mga bato at yung buti. 4 yung sumama. Pero alam niyo po mga kapatid, meron isang yung 4 ang napatakbo. Napatakbo sila. Pero natuloy pa rin, nag-asawa pa rin ako. Kapitbahay lang nila eh. Yung kapitbahay nila, ay gusto yun sa ni Mami Dolor. Pero tingnan nyo nasa isip ko na maghiganti ko ako. Pero dahil nga, nakakilala na ako ng Diyos, ininakon lang, nawala na. Namatay na yung yung namuno sila, namatay na. Tapos yung isa, may sakit pa. May sakit pa. Naging kumpare ko lang. Inano ko yung puso ko, yung san ko, hindi ko mo naging. Pero sa Pilmiro, ko, gagawa talaga ako ng himala dito kasi ayaw ko, hindi ako makaganti. Bakit ako pinusunada? Although sila tumakbo, hindi ko tumakbo. Pero sa awa ng Diyos, namatay yung isa may karamdaman na. Kaya mga kapatid, pinapatawad po tayo ng ating kasalanan. Huwag natin magkingkin kung mayroon mga nagagalit sa atin, huwag natin kinkinin. Tapos isang remind sa atin, mahabagin ang Diyos po. Mayroon po siyang Pananggoy chapter 3:31. Palagi yung naawa ang Panginoon Diyos po. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Hindi tayo tinatakwil habang panahon. Napansin niyo po, lalo man pagigat ang kasalanan ng tao, pero nariyan pa rin ang pagpatawad niya sa atin. Di ba? Nariyan pa rin yung biruin mo, di ba sabi, ulitin ko po palagi yung bigat ng kasalanan, inako niya. Yung pag-ako niya, nanirreduce na siya. Sobrang nervyos niya, yung luha niya may kasamang tubo. Pero anong ginawa ng Panginoong Diyos? Hindi siya nagsusumbat. Ikaw magsikaw, inanong mo ako gumawa ka ng kasalanan, hindi kita papasukin sa langit. Walang ginagawa ng ganyan ng Panginoong Diyos. Tapos tinatanggap pa niya, inaangkin pa niya ang anak. So ganoon po yun ang Panginoong Diyos. Mahabagin po ang Panginoong Diyos sa atin. Kaya huwag kayo kung tumamlay ang panampalataya niyo. Church, ulitin po, mahabagin po ang Panginoong Diyos sa atin. Ang last po, hangad ng Panginoong Hesus na maligtas ka. Roma 2:4. Hindi po, dito po ako magtatapos. O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Roma 2:4. Napansin niyo hangad ng Panginoong Diyos, maliligtas po tayo. Although lahat sa Timothy sabi ng Panginoong Diyos, gusto niya lahat maliligtas. Right? So ang Panginoon Diyos sa atin na mayroon talaga tayong kaligtasan. Yung kaligtasan magkaroon ng assurance sa buhay po natin. Kasi pag maisip mo yan na mayroon kang assurance po sa bandang huli, alam niyo church, yung yung faith mo, straight po yan, hindi mo yan nahuhulog. Straight lang po yan siya, straight, pakyat ng pakyat. Kahit ako niyo po? So yan po ang natin Gusto ng Panginoong Diyos na maliligtas ka. So kaya yung kaligtasan po natin, i-ano po natin yan. Isulat mo na yan sa na bandang huli, dahil ng buhay natin, mayroon na po tayong patutunguhan. At pag yan ang sa buhay mo, napansin mo, straight lang yan, hanggang sa dulo ng buhay mo. Kasi nagkaroon ka na ng pagkatapos itong buhay na ito, maliligtas na po ako. So wala ka nang hindi ka na kumakaliwa ka na kasi nisip mo pagkatapos itong buhay na ito, papunta na pasok na ko sa langit. Okay? Na may naintindihan po? Amen. Okay po. Very good. Sige po. Ang dami pang tinapay, ang dami pa pong pansit. Sige po, kain po.